So yun nga po no. Siguro lahat naman tayo nagkaroon na ng crush sa teacher nila, di ba? Lalo na't swerte kayo kasi maganda at gwapo yung naging teacher nyo. Kasi nung senior high ako, may isang napakagandang biology teacher na crush ng lahat ng lalaki. Dahil mabait siya, maayos manamit, matalino, maganda yung korte ng katawan, Miss Kate. Kaya naman, asahan mo, lahat ng lalaki sa room, palaging present kapag lesson niya. Miski yung kaklase ko na sa computer shop na lang pumapasok, wala pang absent sa kanya. Bigla-bigla na lang yung lilito kapag lesson na ni ma'am. Ganun kalala yung crush namin kay Miss Kate. At saka, di nyo rin kami masisisi, okay? Kasi, parang sinumpa yung section namin eh. Puro mga bakulo yung babae sa classroom namin. Nag-iisa na nga lang yung maganda. Tomboy pa. Kaya naman, si Miss Kate na lang amin natitirang pag-asa. Ang nag-iisang bulaklak, sardin ng mga engkanto. Ang malaanghel niyang boses, mukha niya na napakaganda, at ang kanyang napakalaking ew boys mga manyak. Oo nga, pag mga boys talaga. Yak, mga boys kadiri! Ano? Ang kakapal ng mukha niyo kung magsalita kayo? Eh kayo nga rin, kung pagpiestahan niyo nga yung math teacher natin eh. Kala mo makakaubusan na ng number sa mundo? Kung palibutan niyo si sir? Akalain mong gabi ng lagim eh. Kaya wag kayong makiapal dito sa kwento ko, okay? Dahil pare-pares lang tayo. So yun na nga, balik tayo dun sa kwento. Pag si Miss Kate na nagtuturo, matik, lahat ng boys talagang full on focus. At isa na rin ako dun. Pero may isang moment talaga habang nagtuturo si ma'am na hindi ko makakalimutan. Legit to, okay? Talagang nangyari to okay? Wag niyo ako sinasabihin na talagang nangyari to, okay? Legit to. Baka sabihin niyo, ginugood time ko lang kayo eh. So isang araw, nagle-lesson si Miss Kate at andun ako, nakikinig at nag-aaral ng mabuti. Malapit na kasi yung exam namin nun kaya talagang nakapokus ako. Tapos, tumabi sa akin yung tropa ko si Melvin. Tas walang ano-ano, bigla niyang sabi, "Pre, tignan mo si Miss Kate. Grabe talaga. Grabe, laki no. Teka lang. Sandali. Di ako mapaniwala sa narinig ko. Ewan ko kung anong tumatakbo sa utak niya at ba't kailangan niya pang i-share sa akin. Yung nakita niya akong nakaupo at nananahimik doon tas bigla na lang pumasok sa isip niya. Uy, nakikinig si tropa. Nag-aral siya ng mabuti. Siguro may mga pangarap at ambisyon to. Sirain ko nga buhay nito. Talagang di niya na napigilan at nanaig yung tawag ng laman eh. Iba talaga yung nagagawa ng hormones ng isang 16 years old. Grabe. Pero ngayon, naintindihan ko na kung ba't siya nagkaganon. Kasi, kakaiba talaga yung ganda ni Miss Kate. Nung una din talaga, di ko alam kung anong tumatakbo sa utak ni Melvin at ba't niya nasabi yon. Pero, nagbago yun nung isang beses kaming dalawa lang ni Miss Kate yung magkasama sa room. So yun na nga, nung araw ng exam, hindi ako nakapasok. Kasi, nagkasakit ako. Kaya naman, kinailangan ko pumasok ng Sabado para mapag-retake ng exam. So nung natapos ko yung ibang subject at biology na lang yung natitira, bigla ako nabuhay ng loob. Kasi may kita ko ulit si Miss Kate. Nung pagdating ko sa classroom ni ma'am, pagsilip ko, siya lang yun nandun. Kaya naman, grabe yung kaba ko. So linapitan ko si ma'am para kunin yung test paper. Hello po ma'am, magre-retake po sana ako ng exam. Oh, Sojo, anyari sa'yo? Ba't hindi ka nakapasok nung araw ng exam? Nagkasakit po kasi ako ma'am eh, pero okay na po ako ngayon. Buti naman at magaling ka na. Sige, eto yung test paper oh. Tapos, nung pagkakuha ko ng test paper, tas uupo na dapat ako, biglang sabi ni Miss Kate, dito ka na magsagot sa table ko, tayong dalawa lang naman nandito. So ayun ako, at nakatabi ko pa si Miss Kate. Eto na ata yung pinakamahirap na exam sa balat ng lupa. Dahil, grabe yung distraction sa tabi ko. Yung bawat paghawi niya ng buhok napapatingin ako. At sa sobrang lapit namin, naamoy ko na yung pabango niya. Alam nyo ba kung gaano kasama to para sa utak ko? Habang nagsasagot ng exam, katabi ang isang anghel. Talagang kailangan ng matindihang konsentrasyon. Yung ibinubuhos ko na yung buong pagkatao ko para masagutan lang yung test paper. Tapos, habang nagsasagot ako, bigla na lang nalaglag yung ballpen ko. Kaya naman, habang kinakapa ko kung saan na napunta, biglang may dumampi sa kamay ko. Kaya naman, napatingin ako. Paglingon ko, sobrang lapit ng mukha ni Miss Kate sa akin. Kala ko nga, kikis ako eh. Oy, ayan nyo ako mangarap dito, okay? Ang lapit talaga kasi ng mukha namin, okay? Yung tipong ramdam ko na yung init na nagmumula sa mukha ni Miss Kate. Kaya talaga napaiwas ako eh. Kasi grabe talaga. Kala ko sinusunog na yung mukha ko eh. Doon na talaga tuluyan na ubos yung brain cells ko. At alam nyo ba kung gaano kahirap mag-exam nang isang brain cell na lang yung nagbubuhat?
Yung kahit anong focus yung gawin ko, kahit sinong kapamilya yung iwan ko, talagang di nagana. Mitochondria is the powerhouse of the cell. 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 At dahil doon, OLATS yung naging score ko sa test. Kaya naman, sa tuwing nakikita ko si Melvin, naintindihan ko na rin kung ba't siya nagkaganon. Kasi, kakaiba kasi talaga, okay? Kakaiba talaga yung ganda ni Miss Kate. So yun nga po, no? Kayo ba? Nagkaroon na rin ba kayo ng crush sa teacher nyo? Share nyo naman yan sa comment section. Alam ko, okay? Alam ko na hindi lang ako. Kaya naman i-share nyo na yan, okay? I-share nyo na yan kasi tayo lang naman nandito. Para malaman ko rin na hindi ako nag-iisa. Mag-like and subscribe na rin kayo. Kung ayaw nyo, eh di wag. Sige na, hanggang sa muli.